laps. Hindi nagtagal ay nagawa na ng Soho Kohai na mauna sa Kasiwa East kaya sa huling laps ng laban ay sila na ang nasa pangunang pwesto. Hindi na pinanood ng tatlo ang katapusan ng laban dahil alam nila na ang Soho Kohai na ang panalo. Tumayo na si Naruko at naiinis nitong sinabi na hindi niya tuloy maisip ngayon kung paano niya matatalo si Tadakoro, habang si Ima Izumi naman ay nais na mapaalis si Kinjo sa kinalalagyan nito, bago man lang gumraduate ang mga iyon. Para kay Naruko, isang malaking pader ang mga senior lalo na nang mapanood niya ang mga iyon ngayon, kaya sinabi nito na gagawin niya ang lahat para sirain ang pader na iyon bagay na sinang-ayunan ng dalawa. Maya-maya pa ay lumabas na ang mga senior at doon itinanong ni Ima Izumi kung bakit hindi sila inimbitahan ng mga ito at kung bakit hindi man lang sinabi sa kanila ang tungkol sa prelims. Sinabi ni Kinjo na hindi na kailangan dahil kung napansin o mano ng mga ito ay may mga bagong mukha kanina sa karera. Mga espiya na naroon para manood at makakuha ng impormasyon bilang sila ang malakas na grupo sa Chiba. Para kay Kinjo ay iniisip ng mga iyon na maliit na grupo lang sila at inaakala na 3 lang ang miyembro nila. Sapat na umano ang impormasyong nakuha ng mga iyon sa kanila, at ang binabalak sana ni Kinjo na palabasin na matatalo ang mga baguhan nilang miyembro sa Inter-High. Pagkatapos yun ay naglakad na paalis ang mga senior. Habang naglalakad ay iniisip ni Kinjo na pamilyar ang isang jersey na nakita niya kanina. Sa di kalayuan ay isang lalaki ang nagbabalita sa kanyang kasamahan tungkol sa Soho Kohai na siyang representative ng Chiba. Nanalo umano ang mga iyon sa preliminaries ng 3 junior lang ang lumaban kaya dapat dagdagan pa nila ang kanilang pag-iingat. Pinaliit ng kausap nito ang Soho Kohai at sinabing maliit lang pala ang pinagmamalaking team ng Soho Kohai kaya sa ngayon ay ang Hakone Academy ang kailangan nilang pagtuunan ng pansin. Kinahapunan sa silid ng Soho Kohai Club ay ibinalita ni Kinjo na magkakaroon sila ng overnight trip. May 2 buwan pa sila bago ang Inter-High kaya kailangan talagang galingan ng mga first year para manalo, at hindi umano iyon madali kaya kailangan nilang magtulungan. Samantala, nakarating sa grupo ng Hakone Academy na ang Sohoko muli ang magiging kinatawan sa Chiba kaya sinabi ni Fukutomi sa sarili na darating si Kinju. Pagkatapos ay napag-usapan naman nila ang first year na si Manami dahil hindi umano iyon uma-attend sa meeting nila pero sinabi ni Tudo na baka naroon pa rin iyon sa dati nitong gawi. Nang mga oras na iyon habang nagbibisikleta ay iniisip ni Manami na baka galit na sa kanya ang mga kagrupo niya pero mas pinili pa rin talaga nito na mag-ikot-ikot muna papunta sa burol. Kinabukasan ay bumiyahe na ang grupo papunta sa Izu Camp na isang cycling sports center. Dinisenyo ang ruta niyon para lang sa siklista, walang mga traffic light at mga sasakyan kaya makakapag-practice sila hanggat gusto nila. Natuwa si Naruko nang malaman iyon ngunit nagulat ito nang makita na nasusuka na ang katabi niyang si Onoda. Dahil doon ay huminto muna sila pero habang sumusuka pa rin si Onoda ay dumating si Kinjo at sinabing aalis na sila, sapagkat dapat makarating sila doon ng alas 10 dahil magsisimula na sila ng alas 11. Nag-alala si Naruko para kay Onoda pero sinabi ni Kinjo na iiwan na muna nila iyon dahil sinabi niya naman kay Kanzaki na daanan na lang ang bata kapag nagdala ng iba pa nilang kagamitan. Pagkaalis ng sasakyan ay naglakad si Onoda palapit sa vending machine para bumili ng tubig pero sa kanya lang naalala na nasa loob ng sasakyan ang kanyang bag kung saan nakalagay ang kanyang pitaka. Sinubukan niyang pigilan ang kanyang sarili na huwag uminom tulad ng ginawa niya noon nung nagtitipid pa siya ng pera para lang makabili ng capsule toy. Ngunit hindi yun umubra dahil sa sama ng kanyang pakiramdam hanggang sa mapadapa na siya sa kalsada. Sa kabutihang palad, napadaan si Manami at inialok kay Onoda ang baon nitong juice. Agad iyong tinanggap ni Onoda at papisil na uminom sa bote habang tinatanong ni Manami kung saang school ito pumapasok. Itinanong din nito kung nagbibisikleta ba si Onoda kaya nagtaka ang ating bida. Napangiti si Manami at sinabing iyon ay dahil sa paraan ni Onoda ng pag-inom sa bote, sapagkat ang mga tao lang na madalas gumamit yun ang nakakaalam kung paano buksan ang takip pati na rin ang pagpisil doon para mas marami ang lumabas na tubig. Humanga si Onoda kay Manami kaya napatanong siya kung isa ba itong detective. Natawa si Manami sabay tayo at sinabing isa lang siyang simpleng siklista na pumapasok sa Hakone Academy. Nabaitan si Onoda sa lalaki at napansin niya kung gaano kaganda ang bike nito. Nagkwentuhan silang dalawa at nabanggit ni Manami na hilig niya ang pag-akyat dahil lumaki siya sa lugar na puro bundok. Hindi nagtagal ay nagpaalam na si Manami dahil mahuhuli na umano ito sa klase, at bago tuluyang umalis ay nagpakilala muna ito kay Onoda. Nagpasalamat si Onoda at sinabing tulad ni Manami ay mahilig rin siyang umakyat ng bundok. Maya-maya pa ay nakarating na rin si Onoda sa training camp, at habang nag-aayos ng gamit ay ipinakita ni Sugimoto ang mga binili niyang DVD ng Tour de France para may mapanood sila pagkatapos mag-ensayo. Sinabi ni Sugimoto na ipapaliwanag niya kay Onoda ang lahat ng teknik habang nasa sabik naman si Naruko at sinabing manood na sila ngayon. Ngunit sinabi ni Ima Izumi na maghanda na ang tatlo sapagkat kailangan nilang bisitahin ang ruta dahil balita nito ay hindi magiging madali ang training na iyon at talagang mapapasabak sila ng husto. Lumabas na sila at doon ay ipinaliwanag na ni Ima Izumi sa mga kasamahan ang tungkol sa racetrack.
Pagkatapos yun ay tinipon na ni Kinjo ang lahat pero bago nito ibigay ang schedule ay ipinaalam muna nito na may sakit si Sakurai kaya hindi iyon naka-attend, habang ang dalawa namang second year ay mas pinili na lang na hindi sumali sa training dahil naranasan na yun ng dalawa kaya alam nila na mahihirapan lang sila sa pagsasanay. Pagkatapos ay ipinakita na ni Kinjo ang mga headlights na para sa bawat isa at sinabing simple lang naman ang training. Kailangan lang ng mga ito na magpahinga at magbisikleta sa sarili nilang oras ng 1,000 kilometro sa loob ng 4 na araw. 250 kilometro kada araw at pagkatapos ng bawat lap ay itatala ng mga sensor ng bike ang distansyang natapos nila at ang lap na naikot nila. Sunod na sinabi ni Kinjo ang tungkol sa inihanda niyang ibang schedule para kina Imaizumi at Naruko kaya isinama niya ang dalawa sa kabilang dako ng lugar. Nagulat si Naruko nang makita na binago ang kanyang handlebar kaya nang gamitin niya iyon ay hindi siya makabuelo dahil sa taas ng center of gravity at nanginginig din siya kaya naunahan siya ni Imaizumi sa patag. Ang bike naman ni Imaizumi ay inalisan ng mga gear shifter kaya inis na inis ito dahil wala siyang magawa kundi takbuhin ang paakyat at pababa ng naka-fixed gear. Kasunod nilang nagbibisikleta ang mga senior at doon sinabi ni Makishima kay Kinjo na wala ata itong binago sa bike ni Onoda pero ayon sa team captain ay hindi lang niya yun sinabi sa bata. Nang mga oras na iyon ay mapapansin na hirap si Onoda na pumadyak sa pataas na daan. Sinabi ni Kinjo na hindi agad iyon mapapansin ni Onoda sa unang tingin pero pinipigilan yon ang kakayahan nito sa pag-akyat sa bundok. Patayan umano ang 1,000 kilometro dahil sa hirap ng pag-insayo, at para makatakbo ng 250 kilometers kada araw ay kailangan ng mga itong bantayan ang mga katawan at kontrolin ang kondisyon sa 4 na araw. Makabuluhan umano ang bawat pagbabagong ginawa ni Kinjo at kailangan iyong kayanin ng bawat isa dahil alam naman nila na mas mahirap pa ang inter-high, at kung sino mang hindi makakatapos sa training na iyon ay tatanggalin nila sa team. Nagpatuloy ang mahirap na pagsasanay hanggang sa malaman ni Onoda mula kay Sugimoto na napapaghulihan na siya at tuluyan niya ng hindi kinaya. Nadaanan siya ni Makishima at tinanong kung nahihirapan na ba siya at sinabing sa pang-5 laps ay dapat ay napapansin niya na iyon. Hindi nito alam kung dahil baguhan pa lang si Onoda o masyado lang talaga itong masigasig. Masyado rin umanong sinisisi ni Onoda ang sarili kaya sinabi ni Makishima na kapag nananalo sa karera ay purihin ni Onoda ang sarili, at pag natalo naman ay isa lang ang dapat sisihin, ang gamit nito. Dahil hindi pa rin maintindihan ni Onoda, sinabi na ni Makishima na may binago rin sa bisikleta nito. Ipinabuhat pa niya sa bata kung gaano kabigat ang wheelset nito kumpara sa kanya para maintindihan ni Onoda kung bakit siya nahihirapan sa pag-akyat. Gayunpaman, pinalakas pa rin ni Makishima ang loob ni Onoda at sinabing ganoon din siya noon, sinasabi ng lahat na wala siyang talento pero alam niya sa sarili niya na meron, at pinatunayan niya yun sa lahat. Kaya ang payo niya kay Onoda kung magaling lang ito sa isang bagay ay ano na lang ang gagawin nito kapag nawala iyon. Kailangan umano iyong malampasan ni Onoda kung meron pa itong gustong maabot. Pagkatapos ay nagpatuloy na si Makishima at ganon din si Onoda pero talagang nahihirapan pa rin ito kaya sinabi ni Makishima na mag-shift lang ng 2 gear pababa. Babagal lang umano ang pace nito pero mas mapapadali naman ang pagpepedal nito. Agad yung ginawa ni Onoda at napatunayan nito na tama nga si Makishima. Dahil doon ay sinabi ni Onoda na kaya niya na iyon. Muling nagkasabay sina Kinjo at Makishima at dahil napansin ni Kinjo na nag-iba na ang pagtakbo ni Onoda ay tinanong niya si Makishima kung may sinabi ito sa bata. Sinabi ni Makishima na wala naman siyang sinabi masyado pero para kay Kinjo ay nais nito na matuto si Onoda na mag-analyze at humawak ng sitwasyon sa sariling pamamaraan kaya huwag umano iyong tuturuan. Ngunit para kay Makishima ay mahina si Onoda pagdating sa ganon dahil may mga tao talaga na hindi kayang umabante kung hindi itutulak. Kinagabihan pagkatapos ng unang araw ng training ay tiningnan ni Kinjo ang talaan ng kabuoang distansya ng bawat siklista. Ang lahat ay nakakuha ng hindi bababa sa 200 kilometers maliban kay Onoda na nakakuha lang ng 165 kilometro pero para kay Kinjo ay mabilis pa rin iyon kumpara sa inaasahan nito.